Itong sinabi ko pong gentleman's agreement, hindi po yan bago. Hindi po yan tinago. Yan po inadatnan ko na nung ako'y lumipat sa Kongreso at naging presidential spokesperson. Yan po isang strategiya para nga po maging mapayapa at makinabang tayo sa ating karatig bansa na si China. Ang kulang po kasi dito sa PBBM administration ay yung pulisiya pagdating sa China at sa pinag-aagawang teritoryo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte dati ay isulong ang mga bagay-bagay na po pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at saka ng pamumuhunan. Isang tabi ang hindi mapagkasunduan at yan na nga ang West Philippine Sea. Para mataguyod ang kapayapaan, ang naging agreement ay status quo. Walang bagong mga infrastruktura na itatayo sa kahit anong pinag-aagawang teritoryo. Yan lang po yung agreement. So tama po si Atty. Panelo, wala po kasunduan tungkol sa Ayungin Shoal. Ang meron po ay kasunduan para sa kabuuan ng pinag-aagawa ng West Philippine Sea na walang gagalaw. Status quo ang parehong panig. Ano pong naging resulta naman sa ganyang kasunduan? Nagkaroon po tayo ng kapayapaan at tumindi po yung pamumuhunan ng China at yung pagdating ng kanilang mga turista at lalong umusbong ang kalakalan. Ibig sabihin, yung naging panlabas na relasyon natin sa China, nagbunga sa mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Now, hindi ko po sinasabi na wala tayong kahit anong hidwaan sa panahon sa panig ng China noong panahon ni Duterte. Nagkaroon din po tayo ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. At nagreklamo nga ang mga Chino na labag yan sa status quo kasi nagdadala sila ng construction materials at saka ng repair materials. Now, matapos po yung water cannon incident na yan, galit na galit si Presidente Duterte at pinatawag yung ambassador at binalaan. Siguraduhin mong walang mamamatay na aking sundalo ni isa. Dahil pag meron ni isang sundalong namatay, eh ibang usapin na yan. Hindi na po naulit yung water cannon incident. Ang tanong, nagpadala ba ng construction o repair materials ang Presidente Duterte matapos yung water cannon incident na yun? Hindi ko po alam kasi wala akong personal ng kaalaman dyan. Pero ang katotohanan, napakabulok na niyang Sierra Madre na yan, na kung hindi nagpadala ng repair materials, baka lumubog na yan sa loob ng 6 na taon na naging termino ni Presidente Duterte. Ibig sabihin, sentido komon, baka merong napadala, pero ang pagkakaiba, hindi pinangalandakan. Dahil alam natin na magiging dahilan yan para pagbawalan ng mga Chino ang pagdadala pati ng pagkain at ng tubig sa ating kasanduluhan. Now, kung ano man ang ginawa ni Presidente Duterte para hindi na maulit yung water cannon incident, ang resulta ay malinaw na patuloy ang pagpapadala ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan dahilan kung bakit hindi tayo nawala sa Sierra Madre at hindi nawala ang ating presensya sa Ayungin Shoal. Tama ba yan o mali? Well, sa tingin ko po, tama. Dahil naging sumatotal po niyan ang kabuuan ng relasyon natin sa panahon ni Duterte sa China, mapayapa at nagbunga sa mas mataas na antas na kabuhayan para sa mga Pilipino sa pamamagitan nga po ng turismo, pangangalakal at pangangapital. Ngayon, bakit nila sinasabing secret agreement? Kasi sila ang pumasok sa secret agreement. Yan si Trillanes na yan, siya yung 16 na beses na nagbalik-balik sa China ang naging sumatotal na wala sa atin ng Scarborough Shoal. So siguro, akalain niya, lahat ng mga leaders, gaya niya, na nagbebenta ng kanyang bayan sa dayuhan. Hindi po ginawa ni Presidente Duterte yon. Foreign policy po ang Presidente ang chief architect. Sa kanyang termino, naging malinaw si Presidente Duterte na kinakailangan natin kapayapaan sa ating karatig bansa na China na dapat pakinabangan din natin dahil ngayon ay siya ay pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig. Bakit hindi tayo makikinabang? Isa tayo sa pinakamalapit na bansa sa China. In fact, malalangoy mo nga lang yung distansya mula Batanes papunta ng Taiwan na pag-aari rin ng China. No? Bakit naman tayo hindi makikinabang sa ganitong progreso ng China? At obvious naman po na walang bansa ngayon sa daigdig na hindi importante ang kalakalan pagdating sa China, lalong-lalo na sa Amerika. Ang pinagtataka ko, nasa balita po ngayon na ang President Biden ay tumawag kay President Xi. At ang kanilang napag-usapan ay yung mga pamamaraan para mapabuti pa lalo ang samahan ng China at ng Amerika. Ang nakakataka, pagdating naman dito sa ating presidente, abay naghahanap ng gulo sa China. Bakit? Kasi kampante sila na bagamat
hindi natin kaya labanan ang China sa isang gera, kampante sila na sasaklolong Amerika sa atin dahil nga dyan sa Mutual Defense Treaty. Wala pong basihan yang ganyang paniniwala. Dahil ang patunay, unang-una, hindi lang nagkaroon ng summit si President Biden at si President Xi sa San Francisco kung saan nagkaroon ng kasunduan na lalo pang pabubutihin ang kanilang relasyon. Itong latest na tawag ko ay patunay din na talagang mas interesado ang Amerika na ayusin ang relasyon sa China dahil meron silang mutual interdependence sa isa't isa. Ang China, siyempre, ang pinakamalaking merkado niya, Amerika. Ang Amerika, ang pinakamalaking trading partner niya, China. Ang Amerika, kinikilala ang China na pinakamalaking pinagkakautangan. So bakit nila sisirain ang isa't isa sa pamamagitan ng pagpasok sa isang gera diyan sa mga bato-bato na nais mangyari ng Pilipinas? Well, Kamentong, ako'y naniniwala na hanggang ngayon, meron talaga mga elemento sa Amerika na nais talaga magkagera sa panig ng China at ng Amerika dahil ang gera kasi ay negosyo para sa mga kumpanya na gumagawa ng bomba. Pero tingin ko, mas nananaig yung kagustuhan ng mga Amerikano na ipagpatuloy ang relasyon sa mapayapang mga pamamaraan dahil ito ay ibig sabihin din na mas mataas na antas sa kabuhayan para sa mga Amerikano dahil nga sa mga pangangalakal at pangangapital at sa kadahilanan na eleksyon na sa Amerika sa Nobyembre. Alam niyo, napakasakit, napakapait sa kanilang kasaysayan na makita yung kanilang mga kabataang kalalakihan na umuwi na nasa kabaong nung panahon ng Vietnam War. Kaya nga po, kung makikigera ang Amerika ngayon, gaya ng nangyayari sa Ukraine, makikigera sila, pero hindi sila magpapadala ng kanilang mga kabataan para lumaban ang gera niyan. Ngayon po sa Ukraine, ginagamit nila mga Ukrainian. Sila mga namamatay sa gera na sinusuportahan ng Amerikano. At ganyan din ang nangyayari sa gitnang silangan. Hindi naman mga sundalo nila nakikipagbakbakan doon. Sila ring mga Arabo, mga Israeli ang nagpapatayan doon. At kung magkakagera, yan nga po ang mangyayari. Yung warning ng Singapore Prime Minister, bakit naman kayo papasok sa gulo na kung saan ang inyong teritoryo ang magiging battleground? Huwag po nating kalibutan ang nangyari sa Vietnam, Ukraine at gitnang silangan. Ang Amerika po, hindi papayag na ang battleground ng kahit anong gera ay sarili nilang teritoryo doon sa Estados Unidos. So ang suma total, bakit ko ba pinaalala sa lahat yung agreement na respetuhin ang status quo sa West Philippine Sea? Para ipakita po na may alternatibo sa pulisiya ngayon ni Presidente Marcos. Hindi po totoo na si Presidente Marcos ang kaunang-unang presidente na kinailangang gumawa ng solusyon ng pulisiya pagdating sa China. Problema rin po yan nung tatay niya, Marcos Sr., na anong ginawa? Nagsimula ng diplomatic relations sa China. Dahil nakinilala nila na ang China, dahil siya pinakamalaking populasyon sa buong daigdig, ay posibleng magiging malakas. Although sa panahon na tayo nagsimula ng relasyon, mahina pa ang China. Problema po yan ng lahat ng mga naging presidente. Pero tila itong si Bongbong Marcos Jr. lamang ang talagang feeling war freak na talagang ikumpira nyo. Si Presidente Cory Aquino, anong ginawa? Pumunta pa sa Fujian. Pinuntahan pa niya yung lugar na pinanggalinan ng kanyang angkan just to emphasize na nagkakaisa ang Pilipinas at ang China. Si Fidel Ramos, well, panahon ni Fidel Ramos po nawala ang mischief reef. Pero siya ba'y nakipaggera sa China? Hindi. Kasi natutunan ni Fidel Ramos na maski siya'y maka-Amerikano, hindi naman sumaklolo ang Amerikano nung nawala sa atin ang mischief reef. Dumating ang termino ni Presidente Estrada. Siyempre, si Presidente Estrada, kung ano man ang pinasok niya o hindi niya pinasok, ginawa niya yon para sa pangnasyonal na interes na magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, maiwasan ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at ng China, at magpatuloy yung mga pwedeng ipagpatuloy. Yan din naman ang naging posisyon ni GMA. In fact, si GMA nagsimula ng posibilidad ng joint exploration kasi yung joint exploration, solusyon yan sa pinag-aawang teritoryo, lalong-lalo na walang indikasyon na kahit sino doon sa hidwaan ay magbibigay. At syempre, dumating na dyan si Noynoy Aquino. Tingin ko, itong nakikita natin ngayon, kasing sama ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China sa panahon ni Aquino. Pero anong natutunan natin sa kasaysayan? Nung nag-hardline ang Aquino administration,
nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag nating kakalimutan yan. Na nung minsan na tayo nagtapang-tapangan, nagpadala tayo ng kaisa-isa nating naval boat, yun ang naging dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At siyempre, dumating naman ang administrasyon na nga ni Presidente Duterte, nagkaroon tayo ng renaissance of sorts. Pinakamabuti ang naging relasyon natin, pinakatahimik ang naging relasyon natin, pinakamaraming kapital tayo nakuha galing sa China, pinakamalakas ang ating pangangalakal at pinakamaraming turista ang dumating na nakinabang yung marami nating mga kababayan na nakasalaklalay sa industriya ng turismo. Foreign policy is, of course, the realm of the executive. Siya ang chief architect of foreign policy. Huwag natin masamain ang mga hakbang na ginawa ng mga ibang presidente na nagdulot ng kapayapaan at pag-unlad sa Pilipinas. Respeto ko na ang Presidente Marcos ay may kapangyarihan ng gumawa ng kanyang sariling pulisiya. Pero sana naman, doon sa pulisiyang ginagawa niya, una-una, hindi niya ilalagay sa peligro ang buhay ng ating mga kasundaluhan, hindi niya ilalagay sa peligro ang buhay ng sambayanang Pilipino. Yung kanyang pagpayag na gamitin ang ating mga base militar ng mga Amerikano doon sa norte na wala namang kinalaman sa pinag-aagawang teritoryo sa Palawan at sa West Philippine Sea. Yan ay para lamang matulungan ng Amerika sa kanilang hidwaan pagdating sa Taiwan Strait. Tayo naman, umawi tayo mula ng ating kabataan na tayo mamamatay para sa inang bayan. Hindi tayo mamamatay para sa Taiwan. At hindi tayo mamamatay para sa mga bato-bato. So, ang aking purpose na ibinalik ko ang kasaysayan na papatunayan na may alternatibo sa pulisiya ngayon na sinusulong ni Presidente Marcos na talagang outright confrontation sa China. At pinaalalahanan ko ang ating mga kababayan na sa ating kasaysayan, pag tayo nag-hardline sa China, diyan tayo nawawalan ng teritoryo. Ang tanong, ano ang magiging legacy ni Presidente Marcos? Mawawala ba tayo ng teritoryo gaya ng nawalan ng teritoryo sa panahon ni Aquino? Or mananatili ba tayo sa ayunin? Sa tingin ko, kung ipagpapatuloy niya itong kanyang posisyon na talagang paulit-ulit niyang gagawin ang sinabi ng China na hindi sila papayag, tuluyang mawawala sa atin yung ayunin. Dahil alam naman natin na kapag pinagpatuloy ni PBBM ang gawain na ayaw ng China, darating ang punto na pati tubig, pagkain, pagbabawal ng China, dahilan para ilikas na natin sa Sierra Madre ang ating mga kasundaluhan. Huwag naman po sana mangyari yan. Dahil kapag nangyari yan, siya ang presidente na magbibigay ng ating teritoryong Ayungin Shoal sa China. Salamat po. Thank you, Attorney Roque. We have 2 or 3 questions we'd like to ask you, if that's okay. Okay, go ahead po. Okay. So the first question is that yesterday during your interview with Karen Davila at ANC, you called for decommissioning the BRP Sierra Madre. Do you see that as the way forward to introduce peace and stability into the region? Some critics would say na that would weaken our claim. What is your response to this? Nagkaroon po ng desisyon yung Arbitral Tribunal, paragraph 1161. Nagreklamo din kasi tayo na dapat sabihin ng tribunal na tumigil ang China doon sa pagpipigil ng pagdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil yan ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. Ngayon, sabi ng tribunal, totoo. Physically, siya ay nasa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero hindi siya po pwedeng maturing na EEZ. Hindi po ako yan, yung tribunal yan. Paragraph 1161. Hindi siya matuturing na exclusive economic zone dahil ito po ay militarized. Dahil ang Sierra Madre nga ay isang naval vessel. Hindi kasi compatible ang konsepto ng economic rights sa militarization. So kung nais natin panindigan yung karapatan natin na mangalap ng tanging yaman dyan sa Ayungin, dapat i-demilitarize yan. Ang solusyon, imbis na naval vessel yan, gawin natin Coast Guard vessel. Nang sa ganon, yan ay civilian. At po pwede pa nating kadahilanan na kaya tayo naroon, pinangangalagaan natin yung mga tanging yaman na tanging Pilipino lamang ang po pwedeng kumubra. 1161, paragraph 1161, hindi po nanggaling sa akin yan.
wala pong naglalabas niyang desisyon na yan pagdating dito sa aspeto ng ayungin. Ibig sabihin, pagdating sa ayungin, pagdating sa Sierra Madre, bokya tayo sa tribunal. Kasi ang sabi ng tribunal, paano natin matuturing na EEZ yan, militarize ng Pilipinas yan by commissioning Sierra Madre into a naval vessel. Ang alternatibo, gawin siyang vessel ng Coast Guard at gawing istasyon ng mga mangingisda para dyan sila magre-refuge kapag masama ang panahon. At ginawa rin natin po yan sa Scarborough. Kaya lang, tuluyan ng nagiba yung ating fisherman shelter sa Scarborough Shoal. Okay, second question. Attorney Roque, sinabi niyo po sa interview ninyo with Karen Davila na yung BRP Sierra Madre is not covered by the MDT. Under international law, isang vessel, kailangan po ba na umaandar ng sarili for it to be considered a vessel? Kailangan po, ang definition po ng vessel pagdating sa Admiralty Law at sa Maritime Law is yun nga, a ship that moves on its own power. Sentido ko mo naman po yan. Paano ka magkakaroon ng kalayaan para maglayag? Kung hindi naman umaandar yung barko mo. So sa akin talaga, aminin natin na hindi na yan vessel dahil hindi na nga yan umaandar. Pero may karapatan naman tayo magkaroon ng shelter sa ating mga mangingisda kung sila'y aabutin ng masamang panahon habang sila'y nangingisda dyan sa ayungin. So gawin natin siyang shelter, civilian shelter. At kapag ginawa nating civilian yung Sierra Madre na yan, talagang mapapatupad yung ating karapatan bilang coastal state dahil yan nga po ay kabahagi natin ng ating exclusive economic zone. Pero sang-ayon po sa desisyon ng Arbitral Tribunal, habang yan ay militarized, hindi po pwedeng tratuhing EEZ yan, bagamat physically, it is part of the EEZ. Dapat ma-demilitarized. Attorney Roque, yung may titulo po ba tayo sa Ayungin Shoal? Do we have Wala sovereignty po. over the Ayungin Shoal? Wala po tayong soberenya. Exclusive economic zone lang po. At kapag sinabing exclusive economic zone, meron lang tayong tinatawag na sovereign rights. Economic right na mangarap at nakinabang sa tanging yaman na naroroon sa lugar na yan. Pero hindi po yan soberenya. Okay, this question, last question from the audience. Do we think that the way forward to peace in the Ayungin Shoal and the West Philippine Sea overall is to abrogate the EDCA and possibly even the Mutual Defense Treaty? Naniniwala po ako na habang minimilitarize natin ang problema natin sa West Philippine Sea, lalo magiging mailap ang mapayapang kasunduan. Nung minsan po ako nagtungo sa China at sinabi ko na merong solusyon. Anong solusyon? Kung kikilalanin ng China yung finding of fact lang, miski wag nilang kilalanin yung finding of law, na walang kahit anong geographic feature na dyan sa pinag-aagawang teritoryo ang pwedeng magbunga ng EEZ dahil wala namang isla dyan na kayang bumuhay ng populasyon. At kung kikilalanin nila yung factual fact na 6 lamang ang high tide elevations dyan na pwedeng magbunga ng 12 nautical miles territorial sea, at kung kilalanin nila yung katotohanan na tanging Pilipinas lang ang merong exclusive economic zone dahil tayo lang naman talaga ang archipelago na katabi ng South China Sea, ibig sabihin, ang magiging subject lamang sa soberenya ay 72 square nautical miles. At ang EEZ ng Pilipinas hanggang 200 nautical miles lamang. Total of 272 lang ang subject to sovereignty and sovereign rights. Gaano bang kalaki ang South China Sea? 3.2 million square miles. Ano ba naman yung 274 sa 3.2 million square miles? Yung kabuuan ng mga karagatan dyan, pwede na nating maging common heritage bilang mga bansa na nakapaligid dyan sa South China Sea na yan. Dahil ang katotohanan yan, yung balanse ng 3.2 sa 274, yan ay magiging high seas. Lahat tayo pwedeng makinabang dyan. Lahat tayo magkakaroon ng mas mataas na antas na kabuhayan dahil sa tanging yaman na nilalaban ng South China Sea. At lahat tayo pwedeng mabuhay ng mapayapa. Alam mo, bagamat ako ay nagpunta dun sa very heart of the beast dahil yun ay sponsored ng
Center for South China Sea Studies, bagamat may ilang mga tumutol, by and large, sumasang-ayon sila sa sinasabi ko. Hindi dapat pag-awayan ng napakalaking karagatan, samantalang katiting lamang ang pupwedeng maging kabahagi ng territorial sea at ng sovereign rights. So meron po itong solusyon. At sang-ayon naman sa international law, talaga namang pinagbabawal ang gamit ng dahas. At ito'y dapat lamang magamit kung merong self-defense na tinatawag, yung actual na paglusob, o di naman kaya kung ito ay may permiso ng UN Security Council. So wala pa rin alternatibo sa diplomasya, sa pag-uusap. Wika nga, let's talk and talk and talk until we die. Attorney Roque, binanggit niyo po kahapon na ang kulang po sa Marcos administration ay diskarte. Do you believe that the way forward is for us to totally stop sending construction materials to the BRP Sierra Madre or simply to decommission it as a Navy vessel? Unang-una, pag sinabi kong diskarte, kasi imposibleng hindi naman tayo nagpadala ng construction and repair materials eh. Kasi sa 6 na taon, baka lumubog na yung barko kung hindi. So, nagpapadala tayo pa unti-unti, dinidiskartehan, hindi pinapangalandakan dahil alam natin ang gagawin ng Chino kung pangangalandakan nga natin. Ang nangyayari ngayon, parang si PBBM, talagang ginagawa niya yung ayaw ng China para lalo pang maging bayolente ang magiging kasagutan ng China. At dahil dito, magkakaroon siya ng dahilan para tumakbo kay Uncle Sam at sabihin na namang MDT, saklolo. Pero hindi na tayo natuto. Nawala sa atin ang Mischief Reef, di naman tumulong si Uncle Sam. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, di naman tumulong si Uncle Sam. Ngayon, kampante-kampante tayo na makikipaggera ang Amerika sa China, samantalang tumawag si Biden kay President Xi at nagsasabing, ayusin natin ang relasyon. Harapin po natin ang katotohanan, hindi para magpakamatay ang mga Amerikano para sa bato-bato dyan sa West Philippine Sea. Okay. We have a question from Kamentong here that how does traditional fishing grounds affect the status of exclusive economic zones like in Scarborough Shoal? Well, naging decision po ng tribunal na lahat ng mga bansa, hindi lang Pilipinas, Vietnam at China, yung mga bansa na mapapatunayan na sa simula't simula ay nangingisda na sila doon sa Scarborough Shoal ay merong karapatang mangisda. Para siyang condominium. Owned by all, but thus is not owned by any single country. So tanging yaman yan na dapat paghati-hatian ng lahat. Yan po yung traditional fishing grounds. Ang sinasabi po ng Marcos administration na ang panggagamit ng water cannon ay labag sa international law. Let's say the next time water cannon tayo, can we use water cannons in response just like Vietnam and Taiwan? And is the use of water cannons against international law? Well, ang paggamit ng water cannon is a hostile act. But it is not an armed attack. Kasi ang armed attack, binigyan na ng definisyon sa kaso ng Nicaragua versus US. The sending of regular armed forces into the territory of another state. It is not even literally an armed attack because it is water. No? So it falls short of a military act. Kasi hindi naman dapat ikamatay yung water cannon na yan. No? So ngayon, hindi tayo gumante, di mag-water cannon din tayo. Kaya lang, lalo puputok ko lang ang problema. Sa akin, sabi nga ni Albert Einstein, yung insanity ay kapag paulit-ulit mong gagawin ang isang bagay na naniniwala ka na magkakaroon ng ibang resulta. So alam na natin kung anong kadahilanan kung bakit nagwa-water cannon ang China. Bakit natin pinangangalandakan? Paulit-ulit yan. Gaya na aking sinabi, no, sa panahon naman ni Duterte, diskartehan natin yan para hindi Ang sabi po ni Admiral Aquilino, yung US Admiral po, na mag-a-apply po yung Mutual Defense Treaty kahit po na water cannon if may mamatay. What is your response to that? baliwala yan kahit anong sabihin nila. Dahil ultimately, yung pagpapasok sa gera ay didesisyonan lamang ng Kongreso. Wala po doon sa tratado ng MDT na nagsasabi na exempted ang pagpasok sa gera dahil sa MDT
kaukit po sa batas ng Amerika na bago makipaggera ang Amerika, kinakailangan pumayag muna ang Kongreso. Ito po ba ay isang tinatawag na diversionary foreign policy para malihis ang issue sa domestic issue ng mahal na presyo ng bigas, presyo ng bilhin at krudo? Naniniwala po ako. Yan yung tinatawag nating wag the dog. Kasi lumabas na po ngayon yung findings ng Publicus at saka ng Pulse Asia. Pinakamalaking bagsak sa approval rating at trust rating ang Presidente Marcos. So, tingin ko, ginagamit nila itong China issue para tumaas muli ang approval at trust rating ng Presidente. Kasi nga, kapag ginalit mo ang iyong sambayanan labang sa tinatawag mong kalaban, baka magkaisa at baka bumalik ang tiwala sa ilang taong bayan. Ang problema, yung wag the dog, hindi gagana yan kung merong duda ang taong bayan kung nasa tamang pag-iisip ng kanilang leader. Pumutok lamang kahapon yung mga dokumento na in-expose ni Maharlika na ito na siguro yung dokumento na sinasabi ni Presidente Duterte na ebidensyang ibinigay sa kanya ng PIDEA. Paano maniniwala ngayon ng taong bayan kay Presidente Duterte, kay Presidente Marcos? May duda sila na nasa tama nga bang pag-iisip ang Presidente nung siya'y nagdesisyon na makipaggera na dito sa China? Paano natin siya kakampihan? Hindi tayo sigurado kung siya'y nasa tamang pag-iisip. O lalo pang lumala tuloy ang duda natin dahil may isang larawan na kasama nila sa New York, yung isang humaharap sa kaso sa drug trafficking sa Pilipinas at sa Australia. Bakit kasama ng Presidente at ng First Lady yan sa isang presidential trip sa United Nations? Baka tayo pa nagbayad ng pamasahin ng taong yan. So, normally, baka mag-work yung wag the dog. Pero sa Pilipinas, ngayong may pagdududa na sa tamang pag-iisip ng Presidente, baka ang maging conclusion ng taong bayan, baka talaga linalagay tayo sa peligro dahil hindi nasa tamang pag-iisip ang Presidente. Hindi ko sinasabi na wala siya sa tamang pag-iisip. Pero ang katotohanan, nailabas na yan. Nandiyan na yung duda sa pag-iisip ng taong bayan at yan ay dapat ikonsidera ni Presidente mismo na baka yung ganyang ginagawa para tumaas ang kanyang suporta muli, hindi nga maggana. No? At ang resulta, mamatay ang Pilipino na para sa kadahilanan na tumaas lang ang kanyang approval at trust rating. Wag naman po. Si Presidente Duterte, bagamat siyempre, iba-iba sila ng diskarte sa posisyon, nako, pag minamatay ng isang sundalo, talaga nagpupunta yan. At depressed na depressed dahil ayaw niyang mamatay ni isang sundalong Pilipino. So bakit naman ngayon, parang baliwala ang buhay ng sundalong Pilipino sa nakaupong administrasyon. Again, kaya nga nagtatanong ang taong bayan, nasa tama ba siyang pag-iisip? Okay. The elephant in the room, what is in people's mind is this. Do you think the pivot of PBBM to a more pro-American foreign policy is due to the alleged frozen hidden wealth in the US that the US could be using as a leverage? Hindi ko sasabihin na yan dahilan dahil wala akong personal na kinalaman dyan. I have no personal knowledge. But it is highly probable. At ngayon nga, ang susunod kong aatupagin, iimbentaryo ko kung ano yung mga nakaw na yaman na nasa Amerika pa at itatanong ko, ano na nangyari dyan? Kasi pag nalaman natin na hindi na kumpiska o hindi na ibalik sa Pilipinas, saan napunta? At i-trace naman natin kung saan napunta yan. Ano masasabi po ninyo sa pahayag ni Secretary Gibo Teodoro na China is distracting us daw from their illegal activities, what we are discussing right now, yung about the gentleman's agreement? Keep the Well, status quo. ang masasagot ko lang kay Gibo, Secretary Gibo, you're a bar top notcher, read paragraph 1162 of the Arbitral Tribunal Award. At yan ang sinasabi nila na hindi nga tayo napagbigyan doon sa ating prayer na patigilin ng China sa ginagawa nila diyan sa Ayungin Shoal kasi nga ang sabi ng tribunal na-militarize ang EEZ diyan sa Ayungin Shoal. Bumalik tayo sa So when the DFA facts. Okay, so when the DFA and the National Task Force for West Philippine Sea and Commodore Jake Tarela says that the resupply missions are in accordance with the 2016 arbitration in UNCLOS, mali po ba sila? Well, wala po sinabi nga ang Arbitral Tribunal
Ang gusto nila, patigilin ng China doon sa pagpipigil ng pagdadala ng supply. Paragraph 1162 po will tell you, hindi nga nagkaroon ng pronouncement ang tribunal kasi nga, bagamat siya'y kabahagi ng EEZ, hindi siya po pwedeng matratong EEZ dahil siya po ay militarized. Sabi po ng National Security Council na yung gentleman's agreement na pinasok ni Presidente Duterte ay not binding na daw to this Marcos administration. Do you think that it is can we advise the President to copy the status quo policy of President Duterte? Totoo po yan. Kahit anong gentleman's agreement na hindi nakasulat, hindi binding kay Marcos sa administrasyon ni Presidente Marcos. Pero ang tingin ko, sa nakikita natin ngayon, mas mabuti na mapayapa ang relasyon natin sa China dahil nakikinabang ang Pilipino pagdating sa turismo, kalakalan at pangangapital. Ngayon po, under UNCLOS, this is a question from a friend. Under UNCLOS, and base po sa 2016 Arbitral Tribunal, bawal po yung military presence ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero if under yung PD 5096 ni Marcos Sr., pwede po bang gawin yun? Kasi under yung PD 5096 daw, yung claim natin sa Ayungin Shoal is territory at hindi EEZ. Well, naniniwala ako na labag nga itong Philippine Baselines Law sa ating saligang batas mismo. Kasi sa saligang batas natin, yung karagatan sa panig ng mga isla ng archipelago ay internal waters. Pag sinabi mong internal waters, walang innocent passage dyan. Walang po pwedeng dumaan dyan kung walang pagpayag ang gobyerno ng Pilipinas. Wala namang sa UNCLOS na nagsasabi na yung mga estado gaya ng Pilipinas at Japan ay kinakailangan maging archipelagic state sang-ayon sa UNCLOS. Pero ang Pilipinas pumayag. Kaya tuloy yung ating karagatan sa gitna ng sa panig at gitna ng ating mga isla ay naging archipelagic waters na merong innocent passage at meron pang right to overflight. Dati-dati wala yan. So ngayon, ang nakapagtataka, bakit nga tayo bumuo ng ganyang batas? At kinwestiyon ko yan sa Korte Suprema at ang sabi ni Associate Justice Carpio, hindi raw nabago ang ating teritoryo. Paano hindi mababago yan? Yung internal waters na nakasaad sa ating saligang batas, ngayon naging archipelagic waters. Nung dati-rate, kailangan humingi ng pagpayag para makalayag ang mga barko. Ngayon po pwede na silang malayang maglayag at pwede pang lumipad ang mga eroplano sa ating teritoryo. So kung meron talagang namigay ng teritoryo, hindi po si Duterte. Unang-una tignan niyo yung sinulat na desisyon ni Antonio Carpo sa Archipelagic Baselines Law. At makikita niyo po na yan ay hindi sang-ayon po sa Article 1. Bagamat doon sa desisyon na yon, ang sabi niya, hindi natin binago ang teritoryo. Paano hindi babago ang teritoryo? Sumang-ayon ka na maging archipelagic state sang-ayon sa UNCLOS na hindi naman mandatory kung ayaw mo. Kaya nga ang Japan, never nag-pass yan ng Archipelagic Baselines Law at never magpapass yan ng Archipelagic Baselines Law. So ironically, yung UNCLOS pa yung nang sumira yung claim natin sa Spratlys po. Well, kasi nga doon sa batas na pinalabas ni Presidente Marcos, hindi lang sovereign rights yan. Ini-insist niya na meron tayong soberenya dyan. Okay? So ang nangyari, lalo pa nating pinahina tuloy yung claim natin sa Spratlys. Dahil nga, nagkaroon tayo ng Archipelagic Baselines Law. At doon sa tribunal, sabi ng tribunal na tayo naman ang naghain. Mali kung ididikit natin ang Spratlys sa pamamagitan ng Archipelagic Baselines Law. Nandyan yan sa desisyon na yan. Hindi ko talaga maintindihan bakit yung mga tao na gaya ni Justice Antonio Carpio ay gustong maging Boy Scout, samantalang yung mga nakapaligid na bansa sa atin, hindi naman. O ang Indonesia, hindi yan nagpasa ng Archipelagic Baselines Law. Dahil hindi siya papayag na yung internal waters niya maging archipelagic waters. Ganun din ang Japan. Yung China nga hanggang ngayon may desisyon na walang such thing as historic claims to water. Wala siyang pakialam. Basta ako, patuloy pa rin ako. Samantalang tayo, meron tayong Treaty of Paris. Okay? At saka doon sa Treaty of Paris na yan, kinikilala yan as colonial boundaries. So bukod pa sa UNCLOS, meron tayong tinatawag na uti possidetis iuris. Colonial boundaries are conclusive. So pwede nating panindigan na yung karagatan sa loob ng kwadrado na Treaty of Paris
lahat yan ay territorial waters natin. At lahat ng karagatan doon sa strait baselines ng archipelago natin ay internal waters. At meron tayong legal na basihan, hindi historic rights, kung hindi uti possidetis iuris. Pero pinahida nga po yan dahil po sa pinasa nating batas na Archipelagic Baselines Law. Ito, finalash mo nga sa screen yung sinabi ng tribunal na hindi po pwedeng idikit ang Spratlys sa pamamagitan ng Archipelagic Baselines. So tama pa rin ang ginawa ni Marcos Sr. Hindi ko siya dinidikit as Archipelagic Baselines. Dinidikit ko siya dahil merong batas na nagsasabi na kasama yan sa aming soberenya. Ang sabi po ni Justice Carpio na President Duterte gave up yung sovereign rights in Ayungin Shoal. And yung logic po ng mga kritiko is that if we stop sending construction materials to the Sierra Madre, malulubog po yan. That's why they are against the gentleman's agreement daw. What can you say to that? Sabihin na lang gusto lang sabihin. Pero hindi nawala ang ating kasundaluhan doon sa Sierra Madre sa panahon ni Duterte. Diniskartehan niya para hindi lumubog. Pero ngayon, subukan ninyo na gawin ang ayaw ng China, di talagang pati tubig at pagkain pagbabawalan na tuluyang mawawala sa atin ng ayungin. Sa akin lang, ang problema dito sa ating mga kababayan, yung ating pangnasyonal na interes, hindi dapat pinupolitika. Pero dahil pinupolitika nila, tuloy, naguguluhan ng taong bayan. Ang ating nasyonal na interes dyan, manatili tayo dyan sa ayungin. Dahil nga, pinag-aagawan pa rin yan. Wala naman nangyari dun sa Arbitral Tribunal. Sinabi nga, nakabahagi ng EEZ. Pero sabi rin nila, hindi mo po pwedeng tratuhin EEZ yan dahil ginawa mong militarized area yan dahil sa ayungin. So ngayon, ang pinaghahawakan lang natin dyan, yung presensya natin. So dapat hindi pinupolitika yan. Dapat nagkakaisa. Pero ganyan, kapag sasabihin nila, ay, namigay ng sovereign rights, hello, alam ba nila, sinasabi nila, hindi naman nawala ang ating sovereign rights dyan nung panahon ni Duterte. Nandun pa rin ang kasundaluhan natin 2 taon matapos na ang termino ni Presidente Duterte. So kung mawawala yan, the buck's not on him. The buck is on the current president na siyang bumubuo ng foreign policy ngayon. You mentioned yesterday din na yung may agreement na inamin ni Defense Secretary Voltaire Gasmin nung time pa ni President Noynoy Aquino nung 2013, hindi po 2003 to 2013. 2013 The yan. agreement, the agreement not to send construction materials and only provisions for food and water. Pero at the same time, you also talked about discarte. Wouldn't that mean na if we continue to send construction materials, albeit medyo may diskarte, slowly or hindi ina-announce, hindi po ba naglabag yan sa agreement na sinasabi ni Voltaire Gasmin? Alam mo naman ang diplomasya, anything goes. Dahil ang diplomasya, sinusulong natin ang pangnasyonal na interest natin. So kinakailangan magaling talaga tayo dumiskarte dyan. Hindi po pwedeng pa Boy Scout, Boy Scout. Gawin ang dapat gawin para itaguyod ang pangnasyonal na interes. Full stop. This is a question from Zoom. Can we say that Commodore Tariela and Justice Carpio are misrepresenting these facts, and are we suspicious of Colonel Raymond Pao that seems to dominate the mainstream media on these issues? Unang-una, ang problema natin, ang dami nagsasalita para sa Pilipinas. Sa international law kasi, lahat ng mga sinasabi ng mga nagsasalita na opisyalis ng gobyerno, kahit ganong kababa ang rangko nila, ay deemed as declarations of the state. Kaya lalong umiinit ang usapin. Kaya anyway, hindi naman sila makikinig sa advice ng iba. Kinakailangan centralize ang communication natin pagdating dito sa maselang usapin ng diplomasya. Kaya nga ang diplomasya, exemption sa freedom of information, kasi nga dapat ang mga presidente makagawa ng tamang desisyon regardless of whether or not it is a popular decision. Hindi po yan subject to votation. Kailangan isulong ang pangnasyonal na interest whether or not sasang-ayunan ng publiko. Kaya nga po merong exception to FOI ang diplomatic communications. Do you think it's smart for the Marcos administration to return to the policy of PRRD President Duterte na kailangan na mayroong isang order para i-centralize yung discourse on the South China Sea?
Kinakailangan Yung kasi pwedeng magsalita pahupain. about the issue. Oo. Kinakailangan pahupain ng sitwasyon. Habang nagsasalita ang Tariela, habang nagsasalita ang Malaya, umiinit lalo ang hidwaan. So ang diplomasya, ang international relations ay dapat umiwas sa hidwaan. Pero habang dakdak ng dakdak yung mga tao na hindi naman nagkaroon ng specialized training sa international law, lalo lumalala ang problema. As an international law expert, what legal processes can we undergo to forge a lasting peace with China despite the US aggressive establishment of bases? Can these include a treaty, or do you think that we should codify into our domestic law kagaya nung maritime zones law yung 2016 arbitration? Well, sa akin, diplomasya pa rin. Ang demandahan hindi yan solusyon sa isang problema ng international relations. Kaya nga, sa UN Charter mismo, ay nakasaad doon kung ano yung mga pamamaraan, na mapayapang pamamaraan, no? Para nga marsulba ang mga sigalot. At nangunguna na dyan yung negotiations at diplomasya. Walang gusot na hindi pwedeng pag-usapan, lalong-lalo na sa panig ng mga karatig bansa. Wika nga natin sa ating kasabihan, no? Makipag-away ka na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. Okay, I just have to apologies, no. I just have to put this in kasi in social media the critics are parang sinasabi nila na may laglagan because there's a Secretary Panelo is saying something else and you are saying something else. The people are questioning what exactly is the agreement of the gentleman's agreement. Sa buong West Philippine Sea po ba yun or dun lang sa specifically sa Ayungin Shoal yung Gaya na status akin quo? sinabi, tama si Secretary Panelo. Wala talagang gentleman's agreement sa Ayungin. Ang meron lamang ay gentleman's agreement on the West Philippine Sea na kikilalanin ang status quo sa kabuuan ng West Philippine Sea. So sa akin, wala kaming conflict. At saka ang masasabi ko lang, ang aking mga deklarasyon, aking personal na pagkakaalam, dahil ng mga panahon na yon, kung maalala nyo, may punto pa na pinagbawal ni Presidente Duterte ang lahat ng magsalita ukol sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Kasama na doon yung Secretary of Foreign Affairs na minura niya kasi yung parang isang yung ambassador ata ng China, no? So, at inutusan talaga ako na bawiin ko ano man ang sinabi nung dati nating kalihim, no? At so anyway, yun lang po ang aking basihan, no? At bahala na po kayo magdesisyon dahil malinaw naman po ang aking napakadaming interview. Wala po akong binanggit na gentleman's agreement on Ayungin. It is always a gentleman's agreement on the entire West Philippine Sea, how to manage the conflict. So to summarize your position on the issue po, Attorney Roque, you want to demilitarize the BRP Sierra Madre by decommissioning the vessel from the Navy and classifying it as a Coast Guard ship para Well, go ahead. I don't think that's a proper summary. Okay. To summarize my points, we need a clear policy on our foreign relations with China. Duterte had the policy of let's move forward on matters that we could, such as trade and investments. Let's put aside matters that we could not agree on, including the West Philippine Sea. On the West Philippine Sea, we should seek to de-escalate tension, and the manner by which the President Duterte did that was to agree that both parties will respect the status quo. On Ayungin, the fact that we have a militarized vessel there belies the area to be an EEZ, which was the ruling in paragraph 1161 of the Arbitral Tribunal. And the way to move forward is to be clear on what our policy is towards China. If we want to move on areas that we could, and as far as Ayungin is concerned, if we want it to be treated as a part of our EEZ, we have to demilitarize, decommission the vessel, let it remain there, let it be a shelter to our fishermen, but it must be demilitarized. There is an argument from the environmentalists, no, Attorney Roque, na Ito dahil pala, po thank you very much for, thank you very much for, ayan, 1161, okay? The tribunal finds that the essential facts at Second Thomas Shoal concerns the deployment of a detachment of the Philippine Armed Forces
that is engaged in a standoff with a combination of ships from China's Navy and Coast Guard. In connection with the standoff, Chinese vessels have attempted to prevent supply and relations to Philippine troops on at least one occasion. Although, as far as the tribunal is aware, these vessels were not military vessels, China military vessels have been reported to have been in the vicinity. In the tribunal's view, this represents a quintessentially military situation involving the military forces of one side and a combination of military and paramilitary forces on the other, arrayed in opposition to one another. As these facts fall within the exception, the tribunal does not consider it necessary to explore the outer bounds of what would or would not constitute military activities for the purposes. The tribunal finds that it lacks jurisdiction to consider the Philippine submission. Bokya tayo! Kasi nga, naval vessel yung Sierra Madre. Ayan, malinaw-malinaw sa 1161, yung mga sinungaling dyan, tumahimik na kayo. Dahil si Harry Roque hindi magsasalita na walang kasalutan. Ayan, 1161. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga hindi tayo napagbigyan doon sa prayer natin. Siguro yung editor natin, i-flash natin kung ano yung prayer ng Philippines pagdating sa Ayungin Shoal. Yan yung sa submission natin sa tribunal, tutukan lang natin kung ano yung gusto natin deklarasyon pagdating sa Ayungin Shoal, na dapat itigil nga nung China yung pambubuli di umano sa atin. Pero dahil militarized nga yung area, yan, no? It is quintessentially military situation. Sa panig ng Pilipinas, Navy vessel kasi siya. Sa panig ng China, it is a combination of military and non-military vessels. Kasi nga, ang sabi natin, mga paramilitary forces kasama na doon at saka Coast Guard. Kaya hindi ko po paragraph neto, 1161. Are we concerned about the U.S. intervention and involvement in the Ayungin dispute, represented by U.S. ex-Navy Colonel Raymond Powell and his U.S. Navy-sponsored Project Mushu, which asserts the new policy of the administration, yung tinatawag na maritime transparency? Alam mo ako talaga, naniniwala ako na atat makipaggera ang Amerika para sa kanyang ekonomiya. Kasi talagang bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Ang tanging magpapasiglala ng ekonomiya niya kung magkakaroon ng bombahan. Pero sa ngayon, ang tingin ko, alam ng Amerika, they cannot afford another military front in addition to Ukraine and the Middle East. At alam nila na bagamat sa Russia nga, hindi sila nagkakaroon ng open confrontation eh. Bakit? Kasi alam nila na mas maraming nuclear weapons yung China kaysa sa kanila, di ba? So sa akin, miski merong mga folks dyan sa Amerika, naniniwala pa rin ako na mas mananaig pa rin yung economic interest ng Amerika na magkaroon ng kapayapaan at mas mabuting relasyon sa panig ng Amerika at ng China. Kaya yung mga Pilipinong naniniwala na sasaklolo si Uncle Sam, hello, please, buksan yung inyong mga mata. Ang follow-up po sa answer niyo po, kasi yung Ang dami timing... naman itong follow-up. Ang daming final. Pero I'll sum it up na po. I'll sum it up. This will be the... Can we expect a false flag attack to trigger the MDT? Kasi yung timing po ngayon is very suspicious. The renewal of the EDCA bases is this month. So do you think they are staging these events na para mukhang victim tayo and to portray China as a bully para i-justify ang presensya ng mga US EDCA bases dito? Yan ang gusto ng mga ng administrasyon ni Presidente Marcos. In fact, sinabi ko na nga minsan sa aking vlog, posible na ito'y gawing dahilan para magdeklara ng martial law. Ngayong talaga nag-free fall ang approval at saka trust rating ni Presidente, umiingay yung question tungkol sa pulburon. Nagkakaroon ngayon ng uneasiness sa hanay ng kapulisan at ng hukbong sandatahan. Ang nakasaad sa ating saligang batas, dalawa lang ang basihan para sa deklarasyon ng martial law. Panlulusob at insurreksyon. At gumamit na ng lengguwahe ang ating presidente na China is annexing our territory. Ano ibig sabihin yun? Kung ita-translate mo, linulusob na tayo ng China na isang dahilan para magdeklara ng martial law. So kita natin yan na hindi po pwedeng tignan itong West Philippines in isolation doon sa mas malakihang picture na talagang bumabagsak ang tiwala ng taong bayan dito kay Marcos Jr.
Okay, last question. I promise this will be the last question. um, last question. From yesterday, your friend, si former Senator Trillanes, he also was interviewed by Karen Davila and ANC. At ang sinabi po niya, one of the mistakes in the Ayungin show regarding the BRP Sierra Madre is yung panahon ni President Macapagal Arroyo, the personnel in the BRP Sierra Madre was changed from the Navy to the Marines, to Marine personnel. And sabi po ni Senator Trillanes na the Marine personnel had no idea how to maintain yung Sierra Madre at yung Navy ang may alam, sila yung bread and butter. Do you recommend changing or restoring the presence of the Navy personnel from the Marine personnel at Sierra Madre? Ibabalik kita sa 1161. Ang problema ron, hindi na po pwedeng matratong EEZ ang Ayungin Shoal kasi na-militarize na. Kaya ang aking suhestyon, i-demilitarize, i-decommission as a naval vessel ang Sierra Madre at gawing Coast Guard vessel at gawing shelter for our fishermen. Okay, that's the questions. Thank you so much for your time and explanation to us and to your audience. Thank you very much, Attorney Roque. Sana naman nakikinig ang ating taong bayan. Thank you for joining us. Makaladkad na tayo sa gera na hindi natin nalalaman kung bakit. Tayo naman po ay mamamatay para sa inang bayan. Hindi tayo mamamatay para sa interes ng ibang mga lahi. Maraming salamat po. Thank you.